All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampo ng kadiliman and their minions. So dalawang bagay po pag-usapan natin mga kababayan, ito po ang napipintong pag-upo ng inyong fake news Vice President, ang taing Vice Presidente ng Pilipinas na walang iba kundi si talangkang anay na si Sara Duterte Carpio. At ganon din po, ang COMELEC po ay busy sa pagtanggal at pag-resolba ng mga DQ cases sa kanila. So meron po dyan, sinabi natin, COMELEC may tinanggal, may isinalba na kandidato. Yung po. Kasi po mukhang ito pong isang kandidato ay very controversial sa kanyang mga binitawang salita. At ito namang isa na galing sa prominenteng pamilya ng oligarko at mga lawmakers o politiko. Okay, so simulan natin mga kababayan. Ito na, sa COMELEC na muna. Hulihin na natin yung pag-upo ng napipintong pag-upo bilang presidente ng inyong tokmol na vice presidente. Okay, so unahin natin yung COMELEC. Okay, so ang COMELEC po ay naglabas na ng desisyon tungkol sa disqualification ng isang kandidato bilang congressman dyan po sa Pasig, ang nag-iisang distrito ng Pasig. Kung maalala nyo, yung kandidatong congressman na si Attorney Christian Sia, sa isang campaign sortie nila, siya po ay nagbitaw ng mga salita tungkol sa single mom. Yun po ay hindi nagustuhan ng mayoryang Pilipino. Nandiyan po yung mga grupo ng kababaihan, ng mga Gabriela, yung mga single mom na matitino naman po na talagang itinataguyod ang kanilang pamilya ng sila lang. Ang hirap po maging single parent, lalong-lalo na ang mga nanay. Talagang lahat po yan, aakuin po yan ng nanay, para lang maprotektahan, mabigyan ng tamang pamumuhay, tamang asal ang kanyang mga anak. Paano kung ang anak niyan ay 3 o more than 2? Yun na nga lang isa, hirap ka ng itaguyod yan dahil siyempre tatrabaho ka, kung busy ka, sinong mag-alaga sa anak mo, lalo na kung musmus pa, bata pa. Kung wala kang katuwang, paano mo magagabayan yan? Di po ba? Ngayon, itong si Attorney Christian Sia ay hindi po maganda ang sinabi niya sa kanyang talumpati doon sa kanilang sortie. Hindi ko na po babanggitin dito kasi we don't wanna magnify yung very abhorrent, very rude na comment niya sa mga single mom at mga kababaihan. So dapat nire-respeto po natin yan in this modern day, in this modern age, walang puwang ang mga yan. So pwede yan kung kayo-kayo lang na nag-iinuman, ganyan, kayo-kayong mga kalalakihan lang sa grupo ninyo, but do not say in publicly and you are asking people to vote for you. Yun ang karakter mo. Wag naman sanang ganun. Nagkamali ka. So pinailang ka ng DQ sa COMELEC 2nd Division. Ngayon po, ano po ang desisyon ng 2nd Division ng COMELEC? Eto po, diyan po sa politiko ang sabi, not funny. Christian Sia's rude single mom joke gets him disqualified in Pasig race. Baka ito, sasabihin pinopolitika siya, dahil hindi siya sa ni Mayor Vico Soto. Hindi po Sa tingin ko, hindi po pamumulitika yan. You said what you have said. Nag-apologize siya, pero alam nyo, medyo may meron pang katiting ng kaangasan itong si Attorney Sia dahil sabi niya,
hindi daw in line yung COMELEC resolution na 1116 sa ating constitutional right of freedom of speech. Ayan na naman tayo sa freedom of speech eh. Sumobra naman po na antig nyo po ang privacy, ang pagkatao ng mga single mom o kababaihan. Mali po yun. Nirirespeto po natin ang mga kababaihan. Ginagalang po yan. No? Yung po tayong mga Pilipino, mapagmahal tayo sa mga kababaihan, marirespeto. Kahit na ano pa sila, maski na mga Karen sila, mga biyat sila, irespeto na lang po. Di po ba magrespetuhan tayo? Hindi, attorney, nagkamali ka, pero yung isa mo pang komento, medyo may kaangasan. O ngayon po, ano nangyari? Ito po ang sabi ng COMELEC. Respondents' remarks committed during campaign activities were not only inappropriate but unlawful and offensive to the principles that guide fair and respectful elections. O ayan po. Ha? His statements fall far below standards required of those who wish to serve the people, sabi ng COMELEC. Public office demands better and the people deserves no less. O, ayan po yan ha. Ito po yung mga na-violate niya na mga ano sa COMELEC. In its ruling, the poll body stated the Commission Second Division finds sufficient basis to hold the respondent committed election offenses in violation of dalawa po Section 261E of the Omnibus Election Code and Section 3 of COMELEC Resolution number 1116. Actually, inamen nga po nila itong COMELEC Resolution, ginawa nilang 11127. O kasama yata diyan yung mga foul languages, no? It explains Section 261E of the Omnibus Election Code penalizing acts that cause injury or disadvantage to a person's honor. O ayun po. Second, yung violation niya sa COMELEC Resolution 11116. Ito po. Set clear standards for campaign conduct, prohibiting discriminatory, sexist or harassing language that compromises public decency and dignity. Dito na lang pasok na pasok ka. Sexist comment, you degrade, no? Yung mga single mom. Hindi po ganun. Pasensya naman ko, Attorney Sia. So, hindi naman siguro din sinasabi dito na ikaw ay ban na sa pagtakbo sa mga future position. Okay? So, hindi ka naman nila binaban. Dinikyo ka lang. Pero, wala ka ng moral turpitude dito. No? Hindi po sinabi dito na forever ban siya No? Lifetime ban. Hindi po. Dinikyo lang siya sa ngayong election bilang tumatakbong congressman ng Lone District ng Pasig City. Politically motivated? Political? Hindi po. Huwag nyo nang daanin sa political at your rights to free speech. May hangganan po ang rights to free speech o yung sinasabi nyong freedom of expression or freedom of speech. There is always a demarcation line. Ngayon, mga kababayan, good luck na lang po sa future endeavors nyo, no? At ganun din po, ano po kaya ang magiging desisyon ng Supreme Court diyan? Kasi may nag-file po yata ng disbarment sa kanya. Opo, may nag-file po ng disbarment. So, antayin na lang natin yon. Now, punta naman tayo dito, mga kababayan, sa ito namang isa ring disqualification case naman sa isang membro ng prominenteng pamilya, mga oligarko at politiko. Ayan po ay walang iba kundi si Camille Villar. Tumatakbo rin po itong senator pero may nag-file po ng disqualification naman sa kanya sa ibang committee naman. Ito naman ay committee ng kontrabigay. Ito po ay sa committee ni Attorney, ano ba itong pangalan nito? Teopisto Elnas Jr. Ito po yung committee ng kontrabigay kasi meron po na-videohan yata si Camille Villar na kasama siya sa stage na merong nagpaparuleta ng pera, nagpapaayuda. Ngayon, ang sabi doon, ang depensa nila ni Camille Villar at ng kampo niya, that was before mag-take effect yung campaign. Wala pang campaign
nandyan na yan. So kasi bawal po kasi gawin yon during the campaign period. Nagsimula po yata yung campaign period February 11. Nangyari yata yan before February 11. Ngayon po, nagdesisyon itong komite ni Attorney Teopisto Elnas Jr. na sinasabi rin sa politiko, insufficient. Comelec junks vote buying complaint versus Camille Villar. Naisalba po siya. Ito ba? Baka sasabihin nyo, hindi kasi oligarko yan eh. Kilalang pamilya yan, takot ang Comelec dyan. Hindi po natin masasabi yan. I cannot assume, I cannot categorically say that, but the committee of this Attorney Elnas decided na insufficient inform. Ito po ang sabi ni Teopisto Elnas. Upon evaluation of the evidence gathered, the undersigned deems the same insufficient to proceed to the filing of a complaint for election offense and or petition for disqualification. So wala po siyang nakitang enough evidences para po mag-forward ang DQ ni Camille Villar. So ayan po ang desisyon ni Mr. Attorney Teopisto Elnas ng komite ng Kontra Bigay. So wala daw po, wala silang nakikitang sufficient evidences na nag-vote buying itong si Camille Villar. Ano lang po ang sabi ni Camille Villar? I thank the Comelec for the timely issuance of this resolution, junking binasura the complaint of vote buying. I assure everyone that I am running on a clean platform, pursuing only my advocacies that aim to make lives better for the Filipinos. So ayan po bahala na kayo kung ano po ang maiisip ninyo, kung ano ang sasabihin ninyo, pero sa akin po ayoko nang bigyan ng kulay ito, no? Dahil alam nyo naman, powerful na pamilya yan. Di po ba? Pero sabi po ni Attorney Teopisto Elnas ng Komite ng Kontrabigay sa Comelec, insufficient inform, insufficient evidence, so we will not forward for disqualification case regarding vote buying kay Camille Villar. Si Attorney Christian Sia, DQ, disqualified, no, because of his violation of Omnibus Election Code Section 261E and Comelec Resolution 1116, yung sexist comment, derogatory, indecent, parang ganun, no? Okay, so yan po, no? Si Camille Villar, tuloy ang kanyang ambisyong maging senador. Okay, now, ito namang isa nating topic, Sara Duterte, uupo ng presidente? Yun, kasi po bakit? Meron po dyan nag-file ng impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong Duterte Youth ay pinallan po ng first impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung pong mag-asawang Cardema, yung babae po ang congresswoman, at kasama ang kanyang mister na si Ronald Cardema na dating National Youth Commissioner at dati ring representante ng Duterte Youth. Ayan po. Pumunta po sila sa House of Representatives. However, hindi po tinanggap yung kanilang filing kasi wala po si Secretary Reginald Velasco. Baka on vacation din siya. Okay? So babalik na lang daw po ang mag-asawang Cardema, no, para i-file itong unang impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nilalaman po siguro niyan ay yung sinasabi ni Cardema na ibinigay ng administrasyong ito ang isang Filipino citizen sa Banyaga. Ayun po. Now, ano po ang masasabi dyan ng ibang mga netizen? Papansin. Nagpapapansin. No? Kumbaga, sinasabi nila Cardema that the Marcos administration violated the constitutional rights of a Filipino citizen sa katauhan ni Digong. There is a betrayal of public trust. Anong sabi ng netizens ulit? Papansin. Para lang po may pangontra doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi sabi ni Sara Duterte,
dapat ang ma-impeach ay ang Bongbong Marcos. So ayan, kinagat na nung mga minions nila. O kaya, eto na, tuwang-tuwa na po dyan yung tukmol ninyong Vice Presidente at baka mauna pa si Pangulong Bongbong Marcos na ma-impeach. O, sa bagay mga kababayan naman ang ambisyon ni Tambaloslos na tukmol na Vice Presidente ng Pilipinas na maging presidente. Para po balik sa dati, EJK na naman tayo. Nakaw dito, nakaw doon at mamayagpag ang tsekwa sa ating bansa. Babalik ang Pogo, mawawala na ang mga Sandy case, ang Palawan mapupunta sa China. Oh, hindi po ako naniniwala sa sinasabi niyang pro-Philippines siya. Wala po. Kung pro-Philippines siya, bakit hindi siya makapagbigay ng statement bilang isang ordinaryong Pilipino sa panghaharas, pangbubuli ng tsekwa at sa mga pangi-spy sa mga illegal Pogo? Wala po eh. Ginajaming lang kayo ng tukmol ninyong Vice Presidente. Naninira lang yan. Paano nyo papaniniwalaan at gustong uupong presidente? Mauna ka munang ma-impeach. Ang tanong dyan sa first impeachment na pinal ng Duterte youth na hindi naman ng mga youth, ha? Tingnan nyo na lang sila, kung youth pa ba sila, baka naman ibang youth yung sa kanila. O, di ba? O, tingnan natin kung yan po ay papasa sa plenaryo. Baka lang yan. Siguro, alam nyo na, susundin pa rin yung due process ng impeachment. Nandyan po yan sa Constitution, nakahalahad po yan. No? Baka idadaan sa Committee of Justice, titignan ng substance and form, doon pa lang magdidesisyon na kung ibibigay o ipo-forward sa lamesa ng speaker, and the speaker has how many days to put that on the agenda para mailagay sa plenaryo para po pagdebatihan at pagbotohan na. O, tingnan natin kung may numero kayo sa House of Representatives. Okay? Kaya mahalaga rin po na manalo ang mga alyansa senators. Okay? So yan po yung pag-upo ni Sara Duterte ang Pangulo nalalapit na dahil po merong nag-file ng impeachment case sa Pangulong Bongbong Marcos na mga inaanak niya pa sa kasal. Ang Cardema. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.